Sa video nito, iti-check ko sa inyo kung paano ko na-achieve ang 6 figures monthly income as a virtual assistant. Kaya kung ako sa inyo, like and subscribe now. Hi guys, ako si Jam, the founder of Buhay Virtual Assistant and Barangay VA Community. My goal is to help you guys, aspiring Filipino virtual assistants, land your first client online. For today's video, iti-check ako sa inyo kung paano ko nga ba na-reach ang 6-figure income on a monthly basis as a virtual assistant. Disclaimer lang mga Mima, I'm not here to brag. I am not here to share something na kailangan yung bilhin para ma-reach ito. Personal experience lang. Fun fact lang guys, unlike some of you, nung pumasok ako as a virtual assistant back 2020, hindi 6-figure income ang aking goal. Ang goal ko lang nun was to be able to, get multiple sources of income para makasurvive ako since pandemic. At the same time, makapag-provide ako sa family ko as a breadwinner. Ganun talaga kasimple. Kaya anong panahon na yon, wala akong pakialam kung magkano kinikita ko as long as may pumapasok sa aking bank account. Kasi nga, previously, hindi naman ako digital professional, freelancer ako for restaurants. Pero since nagka-pandemic nga, nakat lahat kasi nga sarado lahat ng restaurants for dine-in. Ibig sabihin, bagsak ang business ko noon. Siyempre, kailangan natin bumangon dahil ang bills natin ay hindi natutulog kahit pandemic pa yan. First thing that I did was to start somewhere. Literally, wala akong pakialam sa rates ng mga job openings. Ang importante nga sa akin once again ay may income na pumapasok sa akin kasi pandemic. So, eventually, nakilala ko kung sino ko as a service provider and doon ko din nalaman na ang strength ko pala ay social media management. Kasi nga, ako ay nag-social media content creation na bago ako nag-apply. So dati wala pa naman mga guide ko ano yung niche mo Like, nag-apply lang ako, wala akong pakialam. Apply ako dito, pack, and doon, nagkaroon ako ng opportunity makapasok sa isang agency at sila nakapagpa-discover sa akin ng kung anong strength ko, which is social media management. Agad-agad ay nagkaroon ako ng 2 freelance clients. Siyempre, mga ang objective ko noon is to be able to, grasp yung virtual space and to be able to, gain more exposure and experience. At mahasa ko pagdating sa social media management. And guess what, guys? Simula pa lang kasi noon, napakadali na ng social media management dati dahil. As in like, wala pa mga real yan dahil, wala pa mga podcast masyado nun dahil, Ano lang yon, wala pa nga Canva ata nun Basta naalala ko, gagawa lang akong graphics or kukuha lang ako ng stock photos, tapos gagawa akong captions, tapos isa-schedule ko, tapos na. Yun ang ginagawa ko nun. Nakakaloka kasi hindi pa naman uso ang mga videos. Of course, eventually na-evolve kasi yung dalawang clients ko na naging clients ko for more than 3 years. Totoo mga napakadali lang ng social media management before. Kasi wala pa masyadong competition at wala pa masyadong, wala pa masyadong pasabog ang social media nun. Puro mga static post lang halos mga hindi pa uso yung mga videos. Konti pa rin mga video content creators nun. So, napakababa ng sahod ko nun kasi yung promise nila na almost in total 30 hours a week ay hindi umaabot doon. Umaabot siya ng mga like 10 to 15 hours a week lang. Tapos syempre, ganun lang kakonti yung sinasahod ko doon. Pero okay na ako doon, kasi nga, nasa-sharpen yung skills ko, nakikilala ko yung mundo. Tapos, hindi naman ako lumalabas masyado nun kasi pandemic nga nun. So, may pumapasok pa rin income. So, masaya ako nun. Second thing that I did was to actually sharpen my skills. I remember speaking to a lot of social media managers before, being able to, know their best practices, talagang nakatulong sa akin para ma-improve ko yung services ko. I remember joining paid courses before, and no, I'm not selling anything here, mga kilala niyo ako. But I'm just sharing na dati, nag-join ako ng mga multiple social media management paid courses. Meron din free. At talagang lahat ng natutunan ko ay pinagsama-sama ko hanggang sa nabuo ko ang sarili kong sistema sa pag-build or sa pag-provide ng social media management
na services ko sa mga future clients ko. So, yun ang ginawa ko talagang, in-improve ko talaga yun mga me. Kaya non-stop learning and non-stop improving is a must sa mundong ito. Ito yung tinatawag natin na upscaling. Okay? And when you upscale, it has to be strategic, guys, no? Dapat, mga me, ang pag-upscale mo is something that will help you become better sa specific niche na kung nasaan ka na ngayon para mas sharper ka at mas angat ka sa ibang competitors mo. Hindi yung pawala, like pa ibang mundo yung pag-upskill mo, hindi ganon, okay? Third thing that I did was to be able to network, okay? Nag-network ako with other friends, other freelancers, virtual assistants out there, lalo na nung natapos na yung lockdown, nauso yung mga networking events outside, like yung mga summit, yung mga expos, nauso mga yan, and I got to meet some of the freelancers out there. So doon ako nakabuild ng network ko. At the same time, guys, natuto ako mag-join ng mga paid na communities kasi ang daming free communities dito, 'di ba? The beauty of joining paid communities is that people here are more serious, more driven, and mas filtered yung tao doon. So, mas may quality. Hindi ko sinasabing wala kang quality me. Pero, ang sinasabi ko is pag nag-join ako ng mga paid community, alam ko na doon yung mga future clients ko. Nagkakakilala kami, nabibuild yung relationship namin. And this is why lagi ko sinasabi na hindi lahat ng job opportunities ay nasa job boards because nasa networking event siya, nasa mga paid community siya. And once you were able to introduce yourself and explain what you do as a freelancer at nagustuhan nila yon, they will tap you and they will work with you. Yun ang mga nangyari sa akin. Kaya nga dumating sa punto ng buhay ko na hindi na ako masyado naghanap ng client online at sila na dumadating sa akin. And dahil this time, madami na akong natutunan, ang aking rates are now better and higher than the usual. Number 4 na ginawa ko was to niche down, no? Was to specialize on a specific niche. From SMM, nag-narrow down ako to what? Community management. Specifically, community management / community building. Because na-realize ko along the way na ito pala ang strength ko na hindi na hindi talaga SMM ang gusto kong gawin. Hindi lahat ng parts of SMM ay gusto kong gawin. Lalo na nung nag-improve na ang social media, nagkaroon ng Reels, nagkaroon ng TikTok, nagkaroon na ng content repurposing, nagkaroon na ng podcast, nakakapagod siya, no? And yung mga video editing ngayon ay napakahirap kasi may mga kanya-kanyang trend style na, may mga transcribing na, tas gagawin mong vlog, nakakaloka. So sabi ko, and na-learn ko na talagang, oh my gosh, I built my own community, no? Na-awardan ako ni Nasire kasi nga I was the first one then to build a community that reached 10,000 members, okay, through the NAS.io. Nagka-award ako and sabi ko, oh my gosh, oo nga no. At dahil doon madami naglapitan na clients from the same paid community, kinuha ko para i-grow yung kanilang community too. And I was like, oh my gosh, at this specialization ko, why not? But alam nyo ba guys, hindi pa pala community building ang aking strength. Na-realize ko na I can't just label myself as a community builder, mga mi, kasi napakalawak pa rin ng community building. No, napakalawak. And doon ko na-realize na, hey, I have a community of over 200,000 followers and over mga 70 to 80,000 community members ng Barangay VA. And lahat yan naghahanap ng trabaho. Why not become a VA sourcer? Why not help mga VA agencies, clients na mag-outsource or mag-source pala ng mga virtual assistant, Filipino virtual assistant from my community to their agency, no? Yun naging specific niche ko, and from there, lumipad na ako. Habang tumatagal guys, lalo mong nadidiscover kung sino ka as a business, lalo kang
alam mo yun, nalalaman mo yung strengths and weaknesses mo, and you always want to be able to focus on your strength and where you're enjoying at the same time. Very important yan. Yung tipong kahit natutulog ka, alam mo na kung anong gagawin mo para mag-solve ng specific problems sa mga clients mo. And guys, ito not for anything, pero nung nag-niche down ako at nag-specialize ako na specific, problem to solve, mas naging impactful ako nung nakilala ko sarili ko sa business. Alam ko kung kanino ako kikliyente at hindi ako mag-fail dito. Alam ko kung kanino ako magkikliyente na mag-fail ako. Nadidistinguish ko na yon, and that gives me the confidence to actually charge higher, no? And give better results. Yung alam kong makakapag-give ako ng results sa kliyenteng ito at hindi siya magsisisi sa amount na i-invest niya sa akin. Ganon ang eksena. Ever since nakilala ko sarili ko ng bongga as a business at nag-narrow down ako. And number 5, mga mi, be consistent. Very important na ang level of service mo is either consistent ka from start to end or pataas ka. Pagaling ng pagaling ang quality of service mo. Kasi dito mo makukuha ang loob ng kliyente mo. Dito mo mabibuild ang positive relationship with your client. Dito magkakaroon ng confidence yung client mo to stay longer with you because naging consistent ka, and it requires a lot of discipline. At pag nagawa mo yon, trust me, mas madali silang mag-refer ng clients or friends nila para sa'yo, and girl, kita mo may waitlist ka na lang. Okay, so ganon kaganda ang pagiging consistent at pagiging true sa service mo, sa promise mo as a service provider, at kung lagi kang nag-i-improve ng quality mo as a service provider. Kaya guys, very important nga guys na you take this seriously, because one of these days, malay mo, okay, ikaw na ang next na 6-figure earner. Hindi dahil ikaw ay may multiple clients, okay, which is nakaka-burnout yun mga mi, which is a lot of you guys are doing now. Pero dahil naging seryoso ka sa business mo and you want nothing but quality for your client, kaya mo makuha yan o kitain yan sa isang kliyente lang. That's it for me for today mga mi. Sana na-inspire kayo dito. No, hindi ko kayo bebentahan. No, hindi ko kayo bibigyan ng mga misleading tips. No shortcuts. Pero true to life advice lang based on my experience as a virtual assistant. Like and subscribe if you think nakatulong ito, at comment below kung ano natutunan mo. Thank you, and I'll see you guys on the next one. Bye!